Frozen mackerel at galunggong. Ito ang tumambad sa Department of Agriculture at Bureau of Customs nang inspeksyonin ng 19 na container van na idiniklara bilang plant-based commodities na dapat ay fried taro stick, sweet potato balls at assorted food items ang laman. Subalit sa resulta ng inspeksyon, tinatayang nagkakahalaga ng 202 million pesos ng mga frozen mackerel at galunggong ang namataan ng dalawang ahensya. Fortunately, nung pagbukas natin, wala na tayong nakitang taro balls, wala na tayong nakitang taro sticks, but actually, mackerel na at saka galunggong, yung rounds cut. Ayon sa BOC, dumating ang shipment sa Manila South Harbor noong January 21 mula sa bansang China. Tiniyak naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang tax na nalugi sa pamahalaan sa mga nakumpiskang produkto dahil zero duty kapag ang mga ito ay galing sa China. Yun nga lang, ito ay malinaw na outright smuggling o hindi pagdaan sa tamang proseso ng shipments. So ito sa bagong Anti-Economic Sabotage Act, no? Because yung value is more than 200 million at 10 million lang ang value ay non-bailable na yon. So talagang hahabulin namin ng Bureau of Customs at ng FDA itong mga perpetrators na to at we'll bring them to justice. Siniguro naman ni FDA Director General Samuel Zacate na hindi nila kukonsintihin ng ganitong klaseng modus operandi at kasalukuyan nang nagsasagawa ng mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture at Bureau of Customs upang aksyonan ito. Yung paglabag doon sa normal process natin, binabypass po yung proseso ng atin ng gobyerno at pag ganito po kasi nangyari, isang tantamount also to problema sa ekonomiya ng bansa natin. So now we are working with the Department of Agriculture and the Bureau of Customs. Maybe we have the ongoing po na memorandum of agreement. Ayon sa mga otoridad, titiyakin nilang mapananagot ang mga nasa likod ng pagpuslit ng mga kargamento. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.